Hi, Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic surgeon, and aesthetic surgeon, your obesity resource person, and genitologist. Ngayon po, maganda na naman ang ating pag-uusapan dahil ito ay very common skin problem. No? In fact, siguro sabihin na natin 30% ng mga cases ko sa clinic ay puro ganito. Ang pag-uusapan po natin yung mga eczema. Ang pinaka-most common, yung isa dito sa pinaka-most common, yung tinatawag natin atopic dermatitis or skin asthma. Okay. Ang problema sa skin asthma, dati kasi when I was just starting, pag sinabi kong skin asthma lang. Pero as years pass, no, kasi ang tagal ko na nagpa-practice ng dermatology. As years pass, napapansin ko, nagiging more complicated itong skin asthma. Kasi hindi lamang dahil sa napapabayaan ng mga pasyente o kasi dahil hindi sila nagpapagamot for a long time, hindi nila pinapansin yung kanilang sakit, kundi mayroon din itong kuminsang kasabayan na iba pang eczema. In fact, I have one patient na lalaki, he is tall, he is the son of my batchmate, no? Nagkaroon siya ng eczema, which I describe as blistering eczema, yung nagtutubig. Kaya inisip ko kaagad nummular eczema. Okay? Nag-isip din ako baka may fungal infection na component, no? Kasi meron din tayong blistering fungal infection. And then I also consider, of course, atopic dermatitis or skin asthma. Tapos meron din siya nagtutubig-tubig na butlig na maliliit dito sa mga daliri niya. Kaya inisip ko din, baka meron din siyang dyshidrosis. Just imagine, you have 4 diseases in one patient, no, na ititreat mo, which has been pestering him for so many months already. That's why he could not sleep, he could not eat properly, and he could not live a normal life, no? Napakahirap. It's so very difficult for him kasi nga hindi niya na na-enjoy yung buhay niya dahil hindi siya nakakatulog ng maigi, lagi siyang pagod, lagi siyang inaantok kahit na umaga pa lang, inaantok na kasi nga hindi siya nakakatulog. So just imagine if you have that kind of problem. So ang ginawa ko, dahil hindi nga ako 100% sure sa sakit niya, kumuha ako ng piece of skin. But when the result came out, there are also 5 differentials. Ibig sabihin, I'm not, yung biopsy, hindi niya sinasabi specifically kung ano yung sakit mo, but it mentioned 5 other diseases also at the same time. So, just imagine how difficult it is to treat, no? Dahil 5 skin problem yung minimension and ganun din yung clinical niya, no? Yung clinical appearance niya, mukhang 5 din yung sakit niya. So, what I did was to give a certain drug, no, na maku-cure niya lahat ng mga sakit na nakikita ko doon except the infection. So I gave him an antibiotic for the infection and then I gave him the tablet which up to now he is still using. Pero grabe, ang laki talaga ng improvement. Talagang 100% nawala. Ngayon naman nagrereklamo yung mother kasi panay daw ang tulog. Wala nang magawa kundi matulog na matulog. So I decided to lower the dose, no, of the drug kasi nga dahil masyado namang inaantok yung pasyente. Pero ang kagandahan nito, wala na siyang mga lumalabas na mga blisters, na mga tubig-tubig na maliliit, mga kati-kati, mga namumula sa balat niya, at nakakatulog na siya ng mabuti. So, for atopic dermatitis yun, pero hindi lang siya atopic dermatitis. There are several other eczema incorporated in one certain disease. So, only a dermatologist really could diagnose this, no? Kasi it's very difficult kasi nga hindi siya iisa lang, kundi multiple skin disease all in the same one patient, no? So if you have any more questions, you can just call all my numbers, one of my numbers, and then also please like, share, and follow my account.